Una po ay ulit na pagbati po sa inyong lahat. Glorious, victorious, wondrous, miraculous 2023. Sabihin nyo sa inyong katabi. Deklaran nyo sa inyong katabi. Maganda po na magsimula tayo na ating pong ideklara ang mga pangako ng Diyos. Napakaganda po na isipin natin na ang Diyos ng 2022 ay siya pa rin Diyos ng 2023. Parang yung awit na paborito na si Brother Robert, Brother Oka, Sister Linda at ako. For the God of the mountain is still God in the valley. Tayo ang nagbabago, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya deklara natin na ang Diyos ay siyang matapat at matapat kailanpaman. Ideklara natin at tayuan natin ang pangako ng Diyos na siya ay sapat, siya ay tapat, at ang Diyos ay karapat-dapat. Kanya tayo narito. Ideklara natin ang mga pangako niya. Nang sinabi niya na sa Isaiah chapter 40, ituon ninyo ang inyong mata. Tingnan niyo ang kalangitan. At itanong ninyo, whom will you compare me? Kanino? Kanino natin siya ikumpara? Itanong nyo, who created all of these things? Itanong ninyo, who brings out the starry host one by one? Sino ang naglagay dyan? Ang mga planeta, ang mga bituin, at ng mga nakikita natin. Kailang dito sa syudad, bihira natin makita ang kalangitan. Doon kinapare, napakaliwanag. Kaya kung gusto nyo makita muli ang Big Dipper, Small Dipper, the Orion, the Sagittarius, pumunta kayo doon. Kinaparing Oka. Pero huwag nyo na silang pahirapan, magbaon po kayo. Although ayaw nila yung magbaon kayo. Kasi gusto nilang patikim sa inyo ang mga fresh na harvest. Pati na Sister Lita, pag nandun siya, ang gagawin ninyo ay maghapunan kayo sa kay Brother Oka, mag-breakfast kayo kina Sister Lita, at mananghalian po kayo sa amin. Bumalik po kayo para sa pananghalian. Ideklara po natin na siya, ang sabi dito, all of these things came because of His great power and mighty strength. Lahat. Kung ano ang nakita natin ng 2022, higit pa ang makikita natin sa 2023. Hindi ko alam kung si Secretary Jokno na binanggit ni Paring Oka ay Kristiyano, pero he has a positive attitude for 2023. Karamihan ng ating mga political people, hati po sa pagbigay ng assessment ng 2023. Hati po, ang iba nagsasabi maganda, iba ay masama. Pero mga kapatid, alalahanin po natin, ang mga anak ng Diyos ay hindi nananangan kung anuman ang pronouncement ng mga political leaders natin.
We stand. We depend totally on the pronouncement of God. God and God alone. Hindi tayo nananangan sa kanila. Ang sabi po dito, He gives strength to the weary. Wow. He give increase to the power of the weak. And for those who hope in the Lord will renew their strength. Deklara natin na sa paglalakbay natin ito, tayo ngayon ay 8 araw na. Paglalakbay natin. Bukas yata ay Chinese New Year. Hindi ba? Ayaw nyo ng Chinese New Year, di wag. Gusto ko nung nagpapastor pa ako sa Chinese church, maniwala kayo, pag Chinese New Year, pare, pwede ako magtinda ng tikoy. Bawat member nagbibigay sa iyo ng tikoy, talagang sabi ko, anhin ko ba ito? Pinamimigay din namin ng iba. Ang ating pong prediksyon ay ito po. Ganyo po ito. Number 1, God will always be with us. Second, God will fulfill all His promises to those who believe. Bakit hindi napupulfill ang promises ng Diyos sa atin? Kasi may duda tayo eh. Minsan si Jesus, ang sabi niya doon sa kanyang pagiging, do you believe that I... Do you believe? Opo, Panginoon. Kayang-kaya mo pong paggawa. Ano sabi ng Panginoon? Because of your faith, you are healed. Dahil nanampalataya ka, gumaling ka. Nabanggit kanina ni Sister Elsie na salamat sa mga unanswered prayer. Bakit po? Because an unanswered prayer is about to come. Huwag tayong manghinawa. Ang sabi sa Habakkuk chapter 2 or chapter 3, see the vision and write it down. Though it will be delayed, surely it will come. Sometimes unanswered prayers are only being delayed. Waiting for the right time. Waiting for the perfect time na maganap ang ating mga panalangin. Kaya huwag tayo manghinawa. Let us not grow tired and be weary. Wag. Wag. Sapagkat darating din yan. Katulad ng ating sharing sa umagang ito. He is omnipotent. Ang salita pong omni ay all. All. Wala pong kagaya niya. Ang iba ay maaaring sasabihin lang nila na maybe siguro halfway. Hindi po. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, I am who I am. Tinanong siya, sabi niya, I am who I am. Ano nangyari? Because the title I am who I am. Panginoon
Panginoon, pag ako'y bumalik, anong sasabihin ko sa mga Israel? Sino ang kapatawag sa kanila? Sabihin mo lang, ay ano pa yung deklara natin? Deklara natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa ating mga plano at sa ating mga gawain. Jeremiah 29:11. I have a good plans. May plano tayo. Pero is it good? Is it consistent with the promises of God? What is our hope? Is it alam mo, marami tayong inaawit. Example. Ano po ang hamon? Hindi nyo ba ako naririnig? Salamat ah. Nakakalimutan ko kasi. We stand on the ground of this glory 2023. Proud, proud. Sabi ko, mamaya po namin. How are you? Kapagod. Dahil hindi natin papalitan ang mga nagaganap sa ating gitna. Ang nasa lamang natin ay to rediscover where we are standing as far as God's glorious agenda for the church is concerned. Dito sasabihin ko sa inyo, wala naman nung mali sa lahat ng ating ginagawa dito. Lahat yan ay may good intention. Lahat yan ay may good purpose. Lahat yan ay for the sake and the betterment of our church. Lahat yan. Ang meeting mamaya ay just to reevaluate how can we be journeying into a greater heights of what God can do for our church. Eh, sabi ko nga sana kasama kayo. Pero anyway, marami na po kami. 30 plus na kami. Kung sasama pa kayo, isama kayo. Pero it will be laid down naman sa atin. Kasi dapat maunawaan natin, we walk in unity. We pursue something in unity. We plan in unity. Wala hong dapat maiiwanan. Wala hong dapat magsabi, sila na lang yan, sina chairman na lang yan, kaya nila yan, sina Sister Linda, kaya na nila yan. Hindi ho. Kung kakayanin, kaya naman talaga. But, we need to cooperate in God's plan. Makapagtulungan tayo, huwag tayong magtingin na kanila na yan, magagawa nila yan. That's why this year we declare that we as PBCN will walk together, will journey together, will work together, will worship together, and will reach out to people together.
Huwag niyong isipin malaki yung magagawa. Napakarami po. Napakarami po ninyong magagawa. Pare, nabigay ko na yung kalahati kong sasabihin mamaya. We declare that the Word of God will always stand forever. Pag sinabi ng Word of God na ito, it will stand forever. Our word will be off sometimes, will not be there sometimes, but the Word of God shall stand forever. Ano pong nangyari? Bakit lumabas itong God is all powerful? God is omnipotent. Ang background po nito ay dumating ang anghel at sinabi niya kay Maria, ikaw po ay napili. You have been chosen. Doon pa lamang nag-alanganin na si Mary. Bakit? Sino ako? Ano ako? Na mapipili niya. And then it was specified, you will bear a son. Sabi niya, problema po yan. Wala po akong asawa. Problema po yan. In the societies of the Jews, you who are like that, and will they find out that you are nagdadalang tao lang kang asawa, ano gagawin siya? Babatuhin ka. Hanggang sa ikaw ay mamatay. Kaya takot si Mary. Who am I? Sino ako? Kanya lumabas yung verse 37, from 34 to 37, ang concluding portion ay 37. Sabi ng angel sa kanya, no worry. Hindi mo problema yan eh. Mga kapatid, marami sa ating problema, hindi nga natin problema yan. Kung minsan minamana lang natin yan eh. Kung minsan, we are tending, ang trending natin ay we will get the problem, papasanin natin, at makita natin ang salita ng Diyos, come unto me, all of you who are heavy and laboring much, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Ang ganda ng pangako, pero pasan-pasan mo ang problema. Ang ganda ng pangako, pasan-pasan mo. Ang sabi ng Panginoon, cast. Cast. Alam niyo bang ibig sabihin yan? Ilagak niyo sa Kanya. Pero sa Greek word, yung casting nito is a violent word. Ang ibig sabihin niya na ibagsak mo. Na sinasabi mo, ang pikat-pikat mo. Sa iyo. Mga kapatid, hindi ba kayo nagsasawa sa mga problema na pinapasan ninyo? Noong 2022, dami nating pinapasan na problema. Pero ang sabi ng Panginoon, ibagsak mo! Saan mo ibagsak? Sa harapan ng Diyos. Bagsak mo sa harapan ng Diyos. Today we declare that we give to God all the burdens and all the problems and all the pains that we have. We give it to God sapagkat sabi ng Diyos, come unto me. Come unto me. Sabi ni Mary, paano ba mangyari yan? Sabi sa concluding verse 37, there is no problem with God. Iniiba ko lang, I am using the paraphrasing. Walang mabigat sa Diyos. That is not a problem with God. It's true. That is your problem, but it's not a problem with God. Because God is all powerful. Nakalimutan natin niya madalas. God is all powerful. Sabi ni Mary, paano yan? Paano ba yan? Natatakot si Mary.
Have you heard the song, Did Mary Know? Mary Know, yan ba? Anong pangalan? Mary, did you know? Mary, nag-aalanganin siya eh. Ang sabi ng awit, Mary, did you know that the one that you will bear can command the water to part? Alam mo ba yan? Mary, did you know that the one you will bear can heal the sick? Alam mo ba yan? Mary, did you know that the one that you will bear can deliver people from the bondage and even from slavery? Alam mo ba yan? Mary, did you know that one day, the one that you are bearing is the ultimate salvation for humankind? Did you know? Di alam ni Mary yun. Di niya alam. Ay mapapansin niyo sa New Testament nang nagpakita na ng power si Jesus, nagugulat si Mary. Pero ang sabi doon, and Mary keep it all in her heart. Hindi siya bakit? Wala. Pag may utos si Jesus, sabi niya, follow Him. Listen to Him. Because after the birth, Mary began to realize who Jesus is. Consistent to verse 37. God is all powerful. God is all miraculous. Miracle kasi yan, wala kang asawa, magdadalang tao ka. Maraming mga tao ngayon nagsasabi, nagdadalang tao ka. Sabi niyo, hindi ko nga alam eh. Bakit ako nagaganito eh? Hindi ko alam eh. Ikaw pala, second Mary. Hindi there's only one Mary. At ang sabi ni Mary doon, sa Luke 1:46, let it be with me. Gawin ng Diyos ang kanyang gusto sa akin. My friends, my brothers and sisters in Christ, 2023, we should be walking in a new experience of who God is to us. Bago. Kaya ang sabi ni Pablo, sa Philippians chapter 2, sabi niya, I'm not anymore staying in the past. I'm looking forward. Mga kapatid, it's time for us to know that God's glorious agenda is for us to go forward. It's time for us to stand in the promise of God. I will be with you. I will never abandon you. Go forth. Nagsiupo ang mga Israelitas. Ng iba, sabi ng ibang commentator, nagpahinga. Bakit po? Tanaw na nila ang promise land. The only obstacle is the Jordan River. Pero nag-upo sila. Ang ibang komentary ay nagsasabi na they are thinking on how they can cross the Jordan River. Dumating si Joshua, sabi niya, tingnan niyo ang gagawin ng Diyos. See the ark. Tingnan niyo ang Diyos. Tingnan niyo ang Diyos. 40 years, nakita niyo ang galaw ng kanyang kapangyarihan. Ngayon is the completion for us to reach the promised land. Look to God. See God. Actually, ang sabi niya, see the ark. But the ark represents the very presence, power, and promises of God. Napapaloob doon ang Ten Commandments. Napapaloob doon ang mga pangako ng Diyos. Napapaloob doon ang sanga ng appointment ni Aaron. See the ark. Today we declare, God, we will see you. But not only that, ang sabi ni Joshua, and follow
Today we declare, God, we follow you. We follow you. Kahit ano ang sasabihin ng madla, we follow you. Minsan nagpapatuo si Brother Eddie, ang sabi niya, maraming nagsasabi na ako ay loko-loko. Marami talaga nagsabi sa kanya, frontal. Loko-loko ka, Brother Eddie, hindi mo yung sinasalang-alang ang pananampalataya mo eh. Sabi naman ni Brother Eddie, okay lang yan kapatid, kung yan pangunawa mo, ako naman, kung totoo man yan, it's okay. Na kung ako ay loko-loko para sa Diyos, it's okay. It's okay. Pag sinabi sa inyo, bakit kayo lagi dyan nagpupunta? Bakit hindi kayo nagsasawa dyan sa Pasig Bible Christian Church? Bakit? We have one answer for that. Ano yan? We follow God. We follow God. Sinusunod namin ang Diyos. Tatlong bagay lang at ako'y magwawakas. Number one, dito po sa talatang ito, God can do everything. Number one, there is a clear presentation that there is God. That there is God, mga kapatid. Hindi pwedeng sabihin ng angel yun, nothing is impossible. Pero may karugtong with God. Matthew chapter 1 verse 25, Emmanuel, God is with us. Dito, si Lucas, nabasa ko yung narrative account na dramatize, na tuwang-tuwa ko kasi sabi ni Lucas, wow, ang ibig sabihin mo, Mary, hindi mo naintindihan na may Diyos na siyang gagawa niyan para sa iyo. Number one, there is God. Number two, this God is all-powerful and miraculous. Powerful na, miraculous pa. I do not understand and I do not know how He will work miracles and miracles, miracles, victory and victory and victory sa ating church. But I believe it will be done by God. Kasi marami tayong bagay hindi nanawa. Number 3, itong verse na ito, nothing is impossible with God. God is all-powerful. We can claim it as ours. Itinalaga ang mga talata na yan, hindi lamang sa panahon ng kasaysayan na yan, sa panahon din ng ating buhay. Sa panahon din ng ating buhay. Omnipotent God is all-powerful. Powerful than all the problems that we face. Powerful than all the trials that we face. Powerful than all the needed deliverance and all the salvation that catapulted man from slavery of sin unto the gates of our Heavenly Father. God is powerful. He is the only one that is truly all omnipotent power, all powerful. No one like our God. Amen, amen, and amen. God bless you all.